video na ito ay para sa mga gusto ring mag-vlog, gustong mag-start sa YouTube. Ayan, para to sa beginner dito sa YouTube. Itong video na gagawin ko, itong content na ito. So, ayun guys, kung mas gusto nyo pang matuto at may gusto kayong malaman about kung paano mag-vlog, kung ano yung content na dapat, at yung pagpipilm, yung tamang pagpipilm ng video, just keep on watching guys, at tapusin nyo yung video na ito hanggang sa dulo. Marami pa akong ipapaliwanag dito sa video na ito. Hi guys, this is Jen Oliva, YouTube creator of Aljan's Vlogs, and welcome back dito sa aking channel. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please hit my subscribe button and the tiny bell for more upcoming videos. So ngayon, pagpasensyahan nyo na kung bakit may pimples ako dito sa lips ko. Ayan, marami yan, meron pa ako dito. So, for today's video guys is sagutin natin yung question kung ano ang mga dapat gawin para dumami yung views pag nagbablog daw. Kung ano yung pwedeng gawin, yung mga dapat gawin para dumami yung views. At saka, syempre, kasabay na rin nung subscribers. So, ayun, may nagawa na akong video about doon before. Makikita nyo sa aking description, dyan sa ibaba ng aking video. Dyan sa description box, ilalagay ko yung link kung ano yung about doon na nagawa ko ng content before. So, ayun, click nyo na lang and panoorin nyo para mas maintindihan nyo din, at ulitin ko na lang ulit din dito sa video na ito para mas lalo nyo pang maintindihan. So ayun, bago ang lahat, lagyan muna natin ang gamot at ang peel out. Ang sakit na guys. Ang sakit. Ayan, lagyan natin ng, kasi siya, center of attraction yata to dito sa content ko. Sorry guys. May tagyawa talaga ako ngayon kasi puyat ako ng puyat. Ang dami. Sorry. Natawa ako sa itsura ko. So anyway, balik tayo sa topic natin. Ang una mong gagawin kapag may channel ka na, halimbawa gusto mo na mag-start, magpipilm ka na, unang-una mong iisipin kung saan ka magaling, kung ano yung gusto mong i-share sa mga tao, kung ano yung gusto mong ipakita sa mga tao. Halimbawa, kung magaling kang magluto, magaling kang magsayaw, magaling kang komenta, or gusto mong mag-educate ng tao, kung gusto mong ma-inspire sila sa'yo, ganun ang iisipin mong content. Kasi ang tao guys, gusto nila yung at may natututunan sila, gusto nila yung napapasaya mo sila, yung na-educate mo sila at na-inspire sila. So, ang kailangan mong gawin bago ka gumawa ng channel mo at bago ka gumawa ng content, isipin mo muna kung ano yung papanoorin ng tao. Dapat may target ka din dito sa YouTube. Kung matanda ba o pambata ang gagawin mong content. So, ayun. Yun ang mahalaga doon kasi yung content kasi yung pinakamahirap sa lahat, kung ano yung i-upload mo sa iyong YouTube channel. So, dapat alam mo yun, kung ano yung hilig mo, yun ang i-share mo na very useful, helpful sa mga tao, at kapano-panood talaga siya. Kung may negosyo ka, or kung ano yung matutulungan mo yung ibang tao, yung may mga idea na makukuha sila, ayan, i-share mo lang yan, i-film mo lang yan, i-upload mo sa YouTube channel mo, lagyan mo na maayos na title, yung searchable sa tao. Alam mo ba yung mga searchable sa tao, madalas sinesearch nila kung ano yung matututunan nila. Tapos, syempre, pag may nakarelate dyan, mapapanood at mapapanood ka dyan, at matik magsasubscribe yan sa'yo. Paggawa ka ng content mo, at quality content, yung kumpletong content, ayan, i-upload mo lang yan sa social media or sa YouTube channel mo, para syempre, kung ano yung halimbawa may nag-search at na-relate ang video mo, mapapanood ka nila, and pwede rin i-subscribe nila ang channel mo. So ayun guys, share ko lang before kasi ako nagpapa-sub to sub din ako. Ang hirap makipag-sub to sub, ang hirap. Alam yan ng mga bagong YouTuber na nakikipag-sub to sub, mahirap yun, yung pa-PM pa. Syempre yung iba hindi naman talaga nagsa-subscribe back sa'yo. Hindi dinadaya may cheating dyan sa ganyan. And maaring hindi rin yun counted sa watch hours mo kapag inansub ka nila. Kasi minsan yung mga nakikipag-sub to sub, kailangan lang din nilang makuha yung 1K requirements, yung 1K subscriber requirements dito sa YouTube. Mas maganda talaga yung may nanood sa'yo at nag-subscribe ng kusa. Yun yung legit na subscriber mo at masasabi mong permanent silang subscriber sa channel mo. Enjoyin mo lang, basta keep on uploading lang, huwag kang mauumay, huwag kang masasawa.
At huwag mo munang iisipin yung earnings kasi mas sobrang matagal siya at maiinip ka hanggang sa maumay ka. Kaya wag mo nang isipin yung earnings kasi kung passion mo naman talaga ang mag-vlog, hindi ka mauumay. So, ang earnings kasi darating din tayo dyan kapag na-reach na natin yung ating requirements kay YouTube. So, ayun, mag-upload ka lang, enjoy mo lang, at share mo lang yung happiness mo. Tips ko lang sa inyo, huwag kayong mag-upload ng mga pang-MMK na buhay ninyo bilang hindi tayo sikat at baguhan tayo dito sa YouTube. Wala guys manonood nun, wala, hindi tayo mapapansin, be. Kaya huwag tayong mag-upload ng mga emote-emote natin na video kasi walang magse-search nun guys. Unless sikat kang YouTuber, sikat ka, kilala ka, mapapanood ka talaga kahit napakawalang kwenta na talaga ng content mo. Panunuorin ka nila kung kilala ka. Ay kung baguhan tayo, wala silang pakialam dun sino ba tayo para panuodin nila. So, wag kayong mag-upload ng pang MMK yung buhay dito sa YouTube channel ninyo. Wala kang manonood. Sure ako dyan, be. Dati ko nang ginawa yan, walang manonood sa akin. Kaya binago ko yung content ko. Nagpalit ako ng mga useful content, yung mga educational na, yung mga may matututunan sa akin ng tao, yung mag-enjoy sila. Ayan, ganun na lang. Ganito ang makakatulong din sa inyo kung halimbawa may trending, may mga viral sa Facebook, or di ba minsan nakikita nyo naman kung ano yung trending. Siguro yun, upload nyo yun. Mag-upload kayo ng mga viral video, yung reaction video guys. Huwag nyo naman kukunin yung buong video. Mag-reaction video kayo. At least kayo pa rin yung nagsasalita. Magre-react lang kayo dun sa viral video na yun. Upload nyo na rin yun sa inyong YouTube channel. At paniguradong may magsasubscribe at may manonood. Pagkatapos ninyong mag-film, nakagawa na kayo ng content, mag-i-edit naman kayo ng inyong video. I-edit nyo ang inyong video sa application na napili nyo kung saan kayo mag-i-edit ng inyong content. Ayan, lalagyan nyo ng mga effects, yung mga sound effects, ayan, lalagyan nyo siya ng mga ganun. Para syempre, hindi maboring yung mga audience sa'yo. Ayan, pampaganda din yun ng video. Lalagyan mo ng intro, ng outro, at syempre, maglalagay ka ng thumbnail, yung mga cover ng video mo. Pag na-upload mo na yun sa iyong YouTube channel, nagawa ko na yung video. Panoorin nyo na lang yung isa ko pang video about dito. So, isa pang masasabi ko sa inyo, sa mga mag-start pa lang din dito sa YouTube, huwag kayong magpipilm ng basta may masabi lang, basta may magawa lang, basta may ma-i-upload lang. Tulad ng halimbawa ay 2 to 3 minutes or 2 to 5 minutes lang yung video nyo, mas maganda kung mas mahaba yung video nyo at kumpletong content, quality content ang i-upload nyo sa inyong YouTube channel. Kasi diba may requirements si YouTube na 1K subscriber, 4,000 watch hours. Paano nyo naman marireach yun agad? O paano nyo agad makukuha yun ng mas mabilis kung ang video nyo naman ay yanong iksi? So, mas maganda kung habaan nyo yung video nyo at dun sa video na yun, nandun na lahat ng ibig mong sabihin, na intindihan ka na ng tao, nandun yung gusto mo nang iparating sa tao. Isa pa guys, pag magpipilm kayo, isipin nyo muna bago kayo magpilm, isipin nyo muna kung ano yung content na gagawin nyo. Siyempre, mas maganda kung mag-script kayo para hindi nyo malimutan yung sasabihin ninyo pag kayo ay kausap nyo na yung camera. Halimbawa, yan, kausap ko na yung camera. Paghandaan mo na yung mga sasabihin mo, or mas maganda kung mga memorize mo na yun, or mas isulat mo yung mga sasabihin mo para hindi ka kasi minsan guys, wag nyong gagawin yung pag magpipilm kayo, yung mag-iisip kayo ng sasabihin nyo, yung tulad ng ganyan, yung ganyan, mag-iisip ka pa ng sasabihin mo. Mas maganda kung dire-diretso mo na siyang sasabihin, direct to the point na yung mga sinasabi mo sa pagpipilm mo. 'Di ba mas mabilis kapag ganun? Kaya iwasan nyo yung nagpipilm ka na, nag-iisip ka pa ng mga sasabihin mo na para hindi ka pa sigurado. Ito pa, may masasabi pa ako. Kapag nagpipilm ka, lagi kang nakatingin sa iyong camera. At huwag ka lagi kung saan nakatingin, nag-iisip ka pa ba, yung mga ganyan, tingin sa baba, sasalita ka. Tumingin ka sa camera, tulad ng parang may kausap ka lang, yung parang nakikipagkwentuhan ka lang, huwag kang mahihiya sa sarili mong mukha dito sa camera. Huwag kang mahihiya kasi solo ka lang, be. Ang isipin mo, may kakwentuhan kang kaibigan, or nag-share ka lang, ayan, ganun. At huwag kang nahihiya sa sarili mo, susulo ka lang, ganyan. Kausap mo lang yung camera mo. Ayan. At saka confident ka dapat. Confident ka kapag kausap mo ang iyong camera. Pag magsasalita ka, malakas yung boses mo, hindi yung, hello guys, welcome back dito sa aking channel. Huwag ganun, huwag kang mahihiya. Dapat malakas yung boses mo, maririnig ka ng iyong viewers, maririnig ka ng mga audience mo, malinaw, at walang ibang background noise dito sa iyong pagpipilm. Ayan.
Yung electric fan ko nga, pinatay ko na kasi ang ingay niya. Mas malakas pa yung background noise kaysa sa boses ko. Paano nyo ako maintindihan, di ba? Minsan kaya naglalagay ako ng subtitle dyan sa baba. Pero ngayon kasi ayoko maglagay, nakakapagod mag-edit. So, ayun guys, pag nagpipilm kayo, siguraduhin yung maayos yung content ninyo. Hindi gulo-gulo, hindi nagsishake-shake yung camera ninyo kapag nagpipilm kayo. Kasi ang sakit sa mata, nakakahilo, panoodin. Dapat, ano lang siya, hindi nagsishake at maayos yung video. Ayan, mag-film ka lang, mag-film, upload lang ng upload sa YouTube channel. Ayun, kita nyo. Tapos na, wala na, may nanalo. Wala, hindi nyo makita yung mga nakaraan sa face ko, naka-ring light tayo eh. Ayan, mag-ring light. Naka-ring light ako. Kasi nga, madilim dito sa part, dito sa, sa pinestohan ko madilim. Kaya mas maganda kung may, may extra light. Lalo na kapag sa mukha nyo. Para kita ng nanonood sa inyo. Ayan, maliwanag dapat. Kapag nag-PP, ang wag na wag ninyong gagawin dito sa inyong YouTube channel, ang kumuha ng video na hindi sa inyo kapag wala kayong maisip na content na i-upload sa inyong YouTube channel ay kukuha kayo ng ibang viral video or video ng iba na i-upload sa inyong channel. Wag na wag nyo yung gagawin guys para hindi kayo mayari ng copyright claim or copyright strike at pwede rin kayong ma-terminate kay YouTube kapag ginawa nyo yan. Kasi mabilis pong ma-detect ng YouTube yan kapag hindi po sa inyo yung video, hindi po sa inyo yung audio, kaya wag na wag nyo pong gagawin yan. Mas maganda talaga ay content po ninyong sarili ang inyong ilalagay sa inyong YouTube channel. Kasi danas ko yan be. Ako ay nagkaroon ng reuse content dahil dyan and meron na rin akong nagawang video. Ilagay ko na lang din dito sa description sa baba ng aking video. Ayan, nagkaroon ako ng copyright claim. Nagsisi ako guys. Tapos ko na yung requirements nun at ayan, hindi ako na-monetize that time. Kaya inabot ako ng taon dito sa YouTube. Kaya ngayon pa lang ako na-monetize. Kasi nilinis ko lahat ng copyright strike at copyright claim ko dito. Kasi yun ay community guidelines dito ni YouTube. Ingat din kayo sa paggamit ng mga audio na ginagamit ninyo dito sa paggagawa ng inyong video. Mas maganda, wag nyo nang lagyan ng mga music na may copyright claim. Ayan. Background mo, yung mga backdrop mo, malinis, clear, yung naka-plain lang siya. At least, sa'yo lang nakapokus yung audience. Kasi ang kalat dito sa bahay, pagpasensyahan nyo na wala talaga, kahit mag-ikot-ikot ako dyan, ang kalat talaga ng bahay namin. So, okay lang yan. At least, nag-share ako sa inyo ng mga knowledge. Ayan, share nyo din yung knowledge ninyo sa inyong YouTube channel. Gumawa kayo ng inyong video. I-share nyo lahat ng happiness na gusto nyo i-share. At, syempre, kapag may na-relate dyan, manunood ang tao dyan, magsasubscribe yan, matik, hindi mo kailangang mag-please para isubscribe ang YouTube channel mo, guys. Mapakahirap makipag-sub to sub, hindi ka talaga, mahirap makiusap sa mga taong hindi ka talaga nila agad susuportahan, kasi karamihan ngayon, kapag piniem mo pa yung YouTube channel mo, wala silang pakialam, sino ka pa. Ayan. Kaya mas maganda, gumawa ka ng useful, helpful na content. Yung may matututunan ng tao, yung may educate mo sila. Yun lang naman yun yung ma-educate mo yung tao, meron silang ako kasi ang nag-boost din yung channel ko simula nung gumawa ako ng mga health tips guys, yung mga health tips, yung mga ginawa ko about yung ako'y buntis pa, halimbawa nung ako ay nagka-allergy, yung mga ganyan, yung nagsusuka tayo yung mga baby ko, yung mga ganun na shinare ko, hindi ko rin naman alam na doon pala ako magkakaroon ng subscribers na hindi pa man ganun karami yung subscribers ko, but thank God nakuha ko yung requirements ni YouTube and finally na-monetize tayo ni YouTube and eto na, and kahit papaano may kikitain ng aking YouTube video na ginawa at pinaghirapan kong i-film, i-edit, pinagkakapuyatan ko pa. Ayan guys, na-monetize na siya. Kaya ko yung nagkaroon ng yung lips ko, hindi ko napansin. Pero huwag kayo mag-alala, safe naman tong cream na nilalagay ko sa tagyawat ko. Pag natatagtad talaga kasi ng tagyawat yung mukha ko, nilalagyan ko niyan. Isa na dapat ninyong gawin, kapag nagpi-film kayo guys, laging landscape. Landscape lagi yung camera ninyo, wag portrait. Alam niyo ba kung ano yung portrait? Ganito guys, portrait. Yan ang portrait. Ayan, lagi tayong landscape. Ayan. Lagi tayong naka-landscape guys kapag magpipilm. Kasi di ba kapag portrait ganito siya. Merong black,
sa tigkabilang gilid. So, mas maganda kung naka-landscape tayo, di ba? Kapag nagpipilm kasi ganun talaga, naka-landscape. Ayan, yun lamang. And sana may natutunan kayo dito sa video na ito. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, ay huwag nyo na rin kalimutang isubscribe ang aking channel, hit my tiny bell button, and like nyo na rin yung aking video, at mag-comment na din kayo dito sa baba ng aking video, and follow nyo na rin ang aking social media accounts na nandyan sa aking description box. And sana nagustuhan nyo ang video na ito. Mabuhay po tayong lahat. Thank you for watching, guys. God bless you all.